Good morning, Doy. Kamusta kayo? Dito kami ngayon papunta kami sa health center eh. May schedule kami ng seminar para dun sa marriage certificate namin. Kung yung nakaraan na Apricana about yun sa simbahan, ito naman yung sa local community. Kumbaga, labas yung religion dito. Kahit anong religion mo, kailangan mong kumuha ng marriage certificate. Kailangan mong dumalo sa seminar na to. Okay, early bird kami. Kami pa lang ang couple na nandito. Kaya hihintayin namin mapuno yan. Hintayin pa namin yung iba namin mga kasama bago kami magsimula. Pagpasok namin kanina ay may binigay sa amin ng mga papel na copy para ipapotocopy namin dahil sasagutan doon namin yun. Kaya yun muna yung tinapos namin habang naghihintay sa iba. Pero naman po, alam nyo na yung mga naririnig nyo na po ito tungkol sa family planning. So ako po si Midwife, gusto Mindanao rin po, assign sa Bagong Silang. Sino po taga Bagong Silang sa inyo? Wow, layo natin. Alam niyo po ba, maganda po yung pamilya na talagang mayroon tayong buhay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, kasi yun po yung tanging sa atin, gagabay. Sa pagpapamilya, lalo pa po kayo, mag-uumpisa pa lang kayo sa pagbuo ng inyong pamilya. So, wala pong taong perpekto, wala rin kahit isa sa atin na perpekto. Kahit perpekto yung pangalan niya, pangalan lang po yun. Pero ang buhay ng bawat isa, hindi mo talaga perfect siya. So, sino lang ba ang perfect? Ang ating Panginoong Diyos na sa langit. Kailangan po natin ang Diyos para nga magabayan tayo all throughout sa ating pagpapamilya. Ang kaligtasan po ng tao, hindi po siya nagbabase sa relihiyon. Oo, wala pong relihiyon, wala pong mabuting gawa ng tao makapagliligtas sa Kanya. Narinig mo yun, malinaw Doy ah. Walang reliyon ang makapagliligtas sa tao. Madalas na usapin yung mga religion na yan eh. Pero mas madalas mo mapapansin yung mga relihiyosong tao, sila yung mga walang galang tapos mga bastos sa kapwa. Ako naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako relihiyosong tao. Sabi nga ng isang rapper, kung naniniwala ka sana sa respeto at pagmamahal, maniwala kang iisa lang ang Diyos. Sabi nga, kung panay ka po na dun sa iba, dun pa lang butas ka na. Kasi lahat naman tayo may kasalanan. Ngayon baka matanong mo, bakit ko dinodocument yung mga ganito? Bakit ko sinusunod yung sektang kinabibilangan ko? Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ako reliyoso, pero naniniwala ako. Hindi naman yung religion ko ang pinopromote ko dito eh. Ang pinopromote ko dito yung bisa ng kasal at yung commitment mo sa kasal. At dahil naniniwala ako sa lumikha, naniniwala din ako na ibe-bless niya yung pagsasama namin ng partner ko. O siya, masyado na malayo yung religion na yan, dito na tayo. Kaya nga may tinatawag tayong separation of church and state eh. Tara, sa ibang video na lang yan. Dito tinuro do yung mga contraceptives para sa mga mag-asawa na hindi pa ready. Kung sa simbahan tinuturo yung mga natural contraceptives, dito yung mga devices talaga. Nakakatawa yung topic na to kasi na-topic na rin yung karamihan dito dun sa simbahan. Kumbaga link na sila. Kasi major problem na talaga natin yung population ngayon. Bukod kasi sa early pregnancy, marami sa atin nag-aasawa at nag-aanak ng hindi handa talaga. Physically, mentally, emotionally, at saka financially. Nung sinabihan kasi yung mga tao na umayo kayo at magparami, yun talaga yung ginawa ng tao literal. Talagang nagpadami sila ng tao. Hindi nila naiintindihan na yung salita ng Diyos pinapalawak, yun yung pinaparami sa mga tao. Ang pinaparami yung mga naniniwala, hindi paggawa ng bata. Kagaya ni Ma'am Luz Biminda at mga katekista ng simbahan, nakaatang at tinanggap nila ang responsibilidad na mangaral sa komunidad tungkol sa paniniwala sa Diyos at pagpapamilya. Dahil ang major responsibility ng mga couple at mag-asawa ay yung mga anak nila. Dahil kailangan in-nurture ng mga magulang ang mga bata para sa mga susunod na panahon na wala na yung mga magulang nila. Para sa Diyos at maayos na bansa. So nasa atin ngayon nakasalalay yung kagandahan ng komunidad natin sa mga susunod na panahon. Dahil ang pagkakaroon ng anak ay pinapangarap at pinagtatrabahuhan, hindi yung basta bira ka lang ng bira. Tapos pagdating ng responsibilidad, sibat ka na. Kaya pag-isipan natin maigi, okay lang yung hindi ka pa handa ngayon, basta wag mong pipilitin. Kasi posibleng hindi lang buhay mo ang masira, pati yung buhay ng partner mo at nung batang gagawin nyo. Hindi requirement ang pagkakaroon ng anak para maging meaningful ang buhay mo. Marami pang bagay na pwede kang gawin. Kayong dalawa ng partner mo. At kung pagbibigyan man ng panahon na maging handa kayo para sa pagkakaroon ng bata, edi magpasalamat tayo. Kasi dun mo talaga matuturing na blessings yung bata. Kasi karamihan tinuturing na blessings yung bata para kaawaan sila. Ginagamit nilang sangkalan yung bata para mabigyan sila ng mga biyaya. Which is nakakaperwisyo sila sa iba.
Disclaimer lang doy, lahat ng sinabi ko ay base sa opinion at experience ko sa buhay. Kaya kung ikaw meron kang ibang pananaw, welcome ka mag-express ng opinion mo. Welcome ka at makikinig ako. Yun lang doy, marami pa kaming asikasuhin. Kaya hanggang dito na lang, malapit na kasi yung araw eh. Ingat kayo palagi dahil sa mga bagyo. Sana nasa maayos kayo mga kalagayan. Yun lang, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.